Okay. Bahagya pa nitong pinisilang kamay ko bago ako binitawan. Bigla ako natigilan nang sa pagpasok ko sa CR makita ko si Mondi na nasa loob at nagre-retouch ng kanyang makeup. I don't know if she knows me but I know her so well. She's the last girl na naalala kong naling kay Blake. Blake's ex-girlfriend to be exact. I stay calm at umaktong parang wala lang. Hindi naman siguro ako kilala nito. Wala namang chance na nag-meet na kami personally. Ngunit natigilan ito sa ginagawang paglalagay ng lipstick sa labi nang makitang reflection ko sa salamin. Nakita ko kung paano umangat ang isang kilay nito na ikinakunot naman ng noo ko. Such a lucky woman. Narinig ko sabi nito sabay ngiti. Hindi ko naman alam kung ako ba ang kausap nito dahil kaming dalawa lang naman ang nasa loob. He's so in love with you. Don't you know that? And I envy you. No, not only me. Almost all the girls in this party envy you. Ang sabi na naman nito na hindi na kontento na tingnan ako sa salamin lang. Pumihit itong paharap sa akin. What do you mean? Nagugulo ang tanong ko. The most unforgettable heartbreak of my life is when Blake rejected me because of you. You know, I'm dying to be in bed with him. But that Blake, he didn't see me as a woman. May halong inis na sabi nito. Lalo lang ako naguluhan sa mga pinagsasasabi niya. I'm sorry. I don't know what you're talking. Paumanhin ko dito at akman tatalikod na ako nang tawagin nito ang pangalan ko. Angeline. Alanganing sabi niya. Dahan-dahan naman akong pumihit paharap dito. I thought she doesn't know me. Take good care of Blake. You're so lucky to have him. Seryosong sabi nito. And why are you saying that thing to me? Naguguluhan pa rin tanong ko. Blake is a nice person. He treated me so well, and I respect him. We had a great time together but he's not happy with me. He told me that he loves you and he can't love me back. At first, it's hurt. I find him so stupid for loving someone who is in love with somebody else but I realize that we're on the same shoes. I love him, but he's in love with you and you're in love with Lance. Pareho kami nasasaktan at nangmamahal sa taong hindi naman kami kayang mahalin but years passed by. Naisip kong you two really meant for each other. So please, take good care of him. Huwag mo siyang pakakawalan. Marami nakaabang nasasalo sa kanya kapag binitawan mo siya. Isa na ako doon. I can't still get over him. Ang sabi nito na hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba o ikaiinis ko. What took you so long? Salubong na tanong ni Blake sa akin na makabalik ako sa pwesto namin. He's all alone in the table with a glass of wine in his hand. Wala, may nakita lang akong kakilala. Nagkwentuhan lang ng konti. Paliwanag ko. Okay. I thought you got bored and left. Ang sabi nito. Of course not. Why should I do that? Hindi kita iiwan, no? Mamaya niyan may makasalisi pa. Dami kayong babae nakaabang sa'yo dito at naghihintay lang na makaalis ako para makalapit sa'yo. But I will not allow that to happen. Over my dead and sexy body. Mataray na sabi ko. Kasalanan na ito ni Mondi. Hindi ko naman kasi napapansin kanina na maraming babae nagmamasid sa kanya. Binigyan niya ako ng ganoong idea. Lumabas tuloy ang pagiging possessive ko. Natawa naman ito sa mga sinabi ko. Why are you laughing at me? Inis na tanong ko. Because you sounds like a jealous girlfriend. Ang sagot naman nito. Sino ba nakita mo sa powder room at biglang nagbago ang mood mo? Hindi ka naman ganyan kanina. He said looking so confused. Your ex-girlfriend. Maagap na sagot ko na hindi ko natago ang pagkainis. Sino dun? Wala sa loob na tanong niya na lalo ko lang na ikinainis. Tingnan mo, ang dami talaga. Sino-sino ba dyan na naging ex mo? Asar na tanong ko pa. Too many to mention. Para naman lalong nambubwisit na sagot nito at nakangisi pa talaga. Inirapan ko ito ng paulit-ulit. Tumawa lang ito ng malakas na ikinalingon ng ibang malapit sa aming lamesa. Hey, ano ka ba? Ang ingay mo. Saway ko dito. I can't help it. Kinabig ako nito papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Don't be so jealous. Sa'yo lang ako habang buhay at hindi ako maghahanap ng iba. You know how much you flattered me, babe? I'm so in love with you that my heart wants to explode in happiness. Kung pwede ko nga lang buksan ang puso ko at ipakita sa'yo kung ano ang nilalaman nito. All I need is your trust. I trusted you so much, Han. Ang hindi ko lang kayang i-trust ay yung mga babae sa paligid.
Sabi nga nung isa, he wants you in bed. Oh my gosh. Lalo itong natawa sa sinabi ko. Sayong-sayo lang ito at hindi makukuha ng iba yan. Bulong niya sabay kuha na isang kamay ko at dinala yun sa pagitan ng kanyang mga hita. Hey! Ang daming tao, ano ka ba? Halos pabulong na singhal ko agad. At agad ko binawi ang kamay ko dito. Pinamulahan ako ng mukha dahil sa ginawa niya. You made me hard again, babe. Umuwi na nga lang tayo. I am not enjoying myself here. I enjoy being with you. Alone. Parang hinaplos naman ang puso ko sa uling sinabi niya. Ayoko naman maging possessive girlfriend. Nadala lang siguro ako ng sitwasyon. But I trust him. And I know he loves me and he will never break his promises to me. Ipinasyal namin na Blake si Lance sa Dreamland. Masaya ito na nakikipaglaro sa iba pang mga bata na naroroon habang si Ditas naman ay nakabantay dito. Kitang-kita ang ganda ng napakalawak na theme park dahil sa iba't ibang makikinang na kulay ng ilaw. Buhay na buhay ang paligid dahil sa liwanag na dulot nito. Lahat ng taong naroroon ay masaya at nag-e-enjoy. Maraming rides at games at meron ding napakalaking event center na maaring pagdausan ng concert, birthday party, wedding at kung ano-ano pa. It's been a long time since the last time I visited here. Gustong-gusto ni Lance dito. Tuwang sabi ko habang pinagmamasta ng aking anak na masayang nakasakay sa carousel. Naalala ko pa noong unang beses na dinala ko si Lance dito. I'm about to buy foods for him kaya lang bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Grabe ang takot ko ng mga oras na iyon. Only to find out that he is a man and mistook him as his father. And that is Blake. I don't know kung ano ang naramdaman ng anak ko ng mga oras na iyon. Sa kabila ng pagpapakita ko sa kanya palagi ng larawan at mga videos namin ng ama niya, ay naisip pa rin niya na si Blake ang kanyang daddy. Ang gusto ko ay lumaki siyang nakikilala si Lance bilang tunay niyang ama, and at the same time, I want him to love and respect Blake too as his second father. Matalinong bata naman ito at alam ko maiintindihan niya ang lahat ng iyon paglaki niya. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo dati na ang lugar na ito ang magsasalbing playground ng mga magiging anak natin? Ang sabi ni Blake, hinawakan nito ang kamay ko at iginiya akong patungo sa nakita nitong bakanteng bench chair. 8:00 na ng gabi at ito ang kasagsagan ng mga tao lalo pa at weekends. Si Bianca at ang pinsan nilang si Chanel ay kasama din namin para itong mga bata na nagkukulitan. May nakita silang gwapong lalaki at talaga namang nakakatuwang itsura nila na para bang mga fangirl nito. Hindi ko sigurado pero sa tingin ko ay isang celebrity ang gwapong lalaking iyon. Sunundan pa ito ng dalawa nang pumasok ang lalaki sa loob ng event center. Natatawang napapailing na lang ako. Si Bianca at si Chanel ay nagkakasundo ng husto pagdating sa lalaki. Iisa lang kasi ang tipo nila, base sa obserbasyon ko. Gusto nila ang matangkad at morenong lalaki. What are you looking? Ang tanong ni Blake nang mapansin na walang atensyon ko sa mga sinasabi niya. Ha? Wala. Tarantang sagot ko. Ayoko sabihin dito na ang tinitingnan ko ay ang kanyang kapatid at pinsan na may sinusundan na gwapong lalaki. Hinaplos nito ang aking muka kaya naman napatingin ako ng husto dito. It seems like he wants to say something but he can't. Instead, he caressed my face and expressed his thoughts through his eyes. I need to go for a while. Dad called me and he wants to see me. I'll be back soon. Just wait for me here. Ihatid ko pa rin kayong pauwi. Ang bilin nito sa akin. Okay. Napipilitang sagot ko. Gusto ko sanang sabihin dito na huwag niyang pilitin kung hindi na siya makakabalik dahil kaya naman namin ang umuwi. Isa pa kasama ko naman sa Ditas kaya hindi ako mahihirapan. But he looks so serious that I can't argue with him. Good girl, he said while gently patting my head. He bended his body to reach my lips with his lips. It's just a simple kiss he was giving me, but I feel so much love and passion in it. You're treating me like a kid. Kunway inis na sabi ko habang tinatanggal ang kamay nitong nakapatong sa ulo ko. I'm not treating you like a kid because you're my baby forever. Nanunod yung sabi naman nito na hindi binibitawan ang kamay ko. Dinala iyon sa kanyang bibig at hinalikan. I love the smell of your hand. Smells like a sweet candy. Ang sabi pa nito, umalis ka na nga at huwag mo nang paghintayin ng matagal ang daddy mo. Pagtataboy ko dito, ang kulit naman kasi, masyado siyang clingy. Mamaya niyan ay mag-aya na naman na umuwi. Yes, ma'am.
Anito, sabay saludo sa akin. Wait for me to come back, okay? Bili na naman ito. Yes, sir. Sagot ko naman sabay saludo din dito. Ginaya ko lang ang ginawa nito kanina. Mahigit 20 minuto na simula na umalis si Blake at nanatili lang ako nakaupo sa bench chair kung saan niya ako iniwan kanina. Nang matanaw kong papalapit sa akin si Ditas, buhat-buhat si Lance. Oh, bakit bumalik na kayo? Ayaw na bang maglaro ni Lance? Ang tanong ko. Ma'am, punta tayo sa event center. Ang sabi ni Miss Bianca, magpa-perform daw doon si Carlo. Balita nito sa akin na talaga namang may kasama pang kilig. Sino Carlo? Tanong ko naman dito. Wala naman kasi akong kilalang Carlo. Si Carlo? Yung sikat na gwapong singer? Naku naman, ma'am. Minsan manood ka rin ng TV. Hindi yung puro trabaho na lang inatupag mo. Hindi naman siguro bawal tumingin sa ibang gwapo, diba? Hindi naman seloso si Sir Blake. Sinamaan ko ito ng tingin. Akala lang niya. Grabe kayo magselos ang isang iyon. Kahit nga noong pangit pa ako, grabe na siya kung magselos kay Ryan. Kinuha ko ang anak ko dito at ako naman ngayon na nagbuhat. Tahimik lang siya dahil may hawak na laruan. Ikaw talaga? Tinatanong ko lang kung sino yung Carlo. Ang dami mo na sinabi. Singhal ko dito. Sorry naman. Sabi nito sabay peace sign. Excited lang talaga kasi ako na makita si Carlo. Ano, ma'am? Halika na, punta na tayo. Pangungulit nito sa akin na hinatak pa ang kamay ko kaya hindi na ako nakatanggi pa. Nagpadala na lang ako sa kung ano ang gusto nitong mangyari. Isang mini-concert nga nagaganap sa event hall. Hindi naman lahat ay inuko pa dahil marami-rami din tao ang kakailanganin para mapuno iyon. Pumasok kami ng upo sa bandang harap kung saan ay kitang-kita namin ang tinutukoy nitong si Ditas na singer daw na si Carlo. Nang makita ko ito sa malapitan, ay saka ko lang na-realize na ito pala ang gwapong lalaki kanina na sinusundan nila Bianca at Chanel. Ma'am, akin na po si Lance at parang inaantok na siya. Patutulugin ko po muna sa balikat ko. Ang sabi ni Ditas. Tumayo na muna ito at inabot ko dito ang anak ko. Hindi naman ito naupo sa tabi ko. Tumayo lang siya sa gilid. Nawili ako sa pinanonood. Ang galing naman kasing kumanta ng singer. Talagang tumatagos sa puso mga love song na kinakanta nito na halos lahat ay paborito ko. Hindi ko tuloy maiwasan na balikan ng mga alaala namin ni Blake noong una kaming magkita. Tinakbuhan ko ang dapat sana'y kasal namin ni Damien at sinugod ko ang malakas na ulan. Muntik na akong mabangga ni Blake noong mga panahon na iyon na dinadrive ang kanyang sakyan at pauwi na sana sa kanilang bahay. Hindi ko iniisip na ang unang enkwentro naming iyon ay napakarami na pala ng narating. Para kami mga aso't pusa at in denial sa aming mga feelings noon. Ngayong binabalikan ko ang alaala ng nakaraan, ay napaisip ako. Lahat pala ng iyon ay nakatakdang mangyari at hindi ko mababago ang tadhana na para talaga sa akin. Habang masaya akong nakikinig sa kinakanta ng gwapong singer ay bigla na lang nawala ang audio nito at pagkatapos ay namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng event center. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nag-brown out. Maganda naman ang panahon at walang bakas na uulan. Ang ipinagtataka ko pa ay kung bakit tahimik ang lahat. Ni wala man lang nag-react noong nag-brown out. Pakaramdam ko tuloy ako na lang ang mag-isa sa loob ng event hall. Ma'am, nakalabas na po ang lahat, kayo na lang naiiwan. Narinig kong sabi. Hindi ko mapagsino ito dahil sobrang dilim talaga ng paligid. Teka lang, ano po ba nangyayari? Nasaan na po sila? Sa dito sa tang ano ko, nakita mo po ba mga kasama ko? Sunod-sunod na tanong ko. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Hindi ko alam ang nangyayari at nawawala pa sila Lance at Titas. Nasaan na kaya sila? Hindi ko naririnig ang boses ng mga ito. Ni hindi man lang nila ako tinawag. Nakalabas kaya sila ng maayos? Manong, tulungan niyo po ako makalabas dito. Kailangan ko pong makita mga kasama ko pati ng anak ko. Hysterical na sabi ko. Sige po ma'am, kumapit lang kayo sa akin at ihatid ko po kayo palabas. Tugon naman nito. Kahit na nakakapit ako kay Manong ay ginawa ko pa rin kapain ang paligid habang kami ay naglalakad. Wala po ba kayong flashlight? Sobrang dilim. Cellphone? Oo tama, cellphone. May cellphone po akong dala. Sandali lang po at kukunin ko sa bag. Akmang bibitaw ako dito para sana buksan ang dala kong slim bag na nakasabit sa aking balikat at kunin sa loob noon ng aking cellphone. Ngunit maaga pa kong pinigilan ni Manong. Wag na po ma'am, nandito na tayo. Sabi nito na ipinagtatako ka ng husto. Manong, hindi pa po tayo nakakalabas. Madilim pa rin.
Reklamo ko dito. Nandito na po tayo, ma'am. Diyan lang po kayo at huwag kayong aalis sa kinatatayuan niyo. Bili nito sa akin. Pero Manong, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito. Puno ng takot na sabi ko na bigla itong bumitaw sa akin. Magtiwala ka lang, ma'am. Ang huling sabi nito dahil pagkatapos noon ay hindi ko na narinig ang boss niya. Pati na ang mga yabag ng paa niya. Gusto kong maiyak. Panaginip na naman ba ito? Maya-maya bigla ako napakaslot nang may marinig akong pumailan lang, natugtugin at may narinig akong kumakanta. Nagtatakang iniling ako ang aking mga mata sa paligid habang patuloy pa rin ang pagkanta ng babae. Parang gusto kong maiyak, hindi ko alam kung bakit. Isa pa rin ba itong panaginip? Yung takot at pangamba ko ay bigla na lang na napalitan ng hindi maipaliwanag na damdamin nang isa-isang bumukas ang mga ilaw. Nakita ko na lang ang aking sarili na nasa loob ng isang malaki at hugis korteng puso na gawa sa mga petals ng pulang bulaklak. Kung hindi ako nagkakamali ay mga talulot iyon ng bulaklak na rosas at nandoon nakatayo sa harap ko ngayon si Blake. Iba na ang suot nito ngayon. Ang kaninay kupas na maong at puting 3/4 sleeve na binagaya ng puting rubber shoes ay hindi ko na nakita. Naka-dark slacks, black shoes at dress shirt na siya ngayon. Hindi ko mapigilan ang humanga ng gusto sa kanya. Nakangiti ito habang seryosong titig na titig sa akin. Kaming dalawa ngayon ay nasa loob ng hugis pusong mga petals na nasa pinakasentro ng event hall. What is happening? Naguguluhang tanong ko dito ngunit hindi naman ako sinagot nito. I know how confident he is. Sa lahat ng pagkakataon ay hindi ko siya kinakitaan ng kahinaan. Lagi siyang nakahanda sa lahat ng pagkakataon na tumaharap sa tao ng buong kumpiyansa. Pero kakaiba ang gabi na ito. He looks so nervous pero hindi nabawasan noon ang kagwapuhan niya ngayong gabi. Patuloy pa rin ang pagkanta kaya naman inilibot ko ang aking mata para hanapin iyon ngayon at may kaduwet na itong boses ng isang lalaki. At sa wakas, nakita ko rin ang paras na iyon na walang iba kung hindi si Ryan at ang girlfriend nitong si Chantal. Kinakanta nila ang Ikaw at Ako, isa sa pinakapaborito kong awitin na para bang sinadya talaga siyang gawin para sa akin, sa buhay at sa mga naging karanasan ko sa buhay at pag-ibig. Ngayon ko lang napansin na ang lahat ng mahalagang tao sa buhay namin ay nandoon. Ang mga magulang ni Blake na si Tita Mina at Tito Francis. Sila Miguel at ang asawa nito, Damien at Michelle, si Bianca at Chanel. Hindi ko rin inaasahan na nandoon ang mga magulang ni Lance, na ngayon ay kalong-kalong ang anak ko ng kanyang lolo. They are all looking at us with full of happiness at nang bumaling ako ng tingin sa gawing kaliwa ko, ay hindi ko inaasahan na makikita na nakaupo doon ang aking mga magulang. I'm not used to this. I'm so excited but at the same time, nervous. I just want to give you the best of everything that I can. I'm so deeply in love with you, babe. I believe that true love never have endings, and this is just the beginning of our journey as a couple. Tonight is very special, so I invited our loved ones to witness my undying love for you. I want them to be part of my happiness, as I will ask you this question. Pinutol nito ang sana isasabihin pa nang may kinuha ito na kung ano sa bulsa ng suot niyang pantalon. At nang mapagtagumpay ang makuha iyon ay bigla na lang ito lumuhod sa aking harapan. Natahimik ang lahat pati na ang kumakantang sina Ryan at Chantal. They are all waiting for Blake to ask a magical question. Angeline Melendez, will you marry me? At pagkasabi noon ay inilahad nito sa akin ng isang singsing na kumikinang at nagkikislapan dahil sa mga diamanteng nakapalibot dito. Napatakip ako sa sarili kong bibig. Kahit may idea na ako na ganito ang mangyayari, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito si Blake sa harapan ko ngayon at inaalok ako na magpakasal sa kanya. Akala ko sa mga pelikula lang nangyayari ang ganito. Minsan iniisip ko pa nga na OA ang reaksyon nila pero kapag ikaw na palang nasa sitwasyon ay naghahalo-halo ng emosyon at hindi mo na maiisip ang mga taong nasa paligid mo. Nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko. Gusto kong ipagsigawan kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ang kagustuhan ko na makasama siya ng habang buhay. He looks so tense. Namumula ang kanyang mga mata na para bang gustong umiyak.
He tried to hold back his tears, but when I answered his question, he can't help but burst out. Yes, Mr. Blake Scott, I will marry you. Puno ng emosyon na sabi ko. He looked so happy and relieved. He cried a river while putting the ring on my finger. I wiped his tears and cupped his face. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagdikit ang aming mga muka at pinaglapat ang aming mga labi. We sealed this special day with a kiss. Nagpalakpakan sa tuwa ang lahat at nagpatuloy ang pagkanta. Kinabig ako nito para yakapin. Nanatili lang kami magkayakap habang pinakikinggan ang tibok ng aming mga puso kasabay ng awitin na tumatagos sa kaibuturan nito. Thank you, ang sabi nito sa akin. Thank you for what? Ang tanong ko naman. Thank you for loving me. Thank you for being there for me. Thank you for being my inspiration to still go on and fight for my happiness. You are my happiness, babe. I wake up full of hope because of you. I breathe because of you. I know I'm not perfect, but I will make this imperfection of mine to become perfect for you. Hindi mo naman kailangan maging perfect para mahalin kita. Yung nagawa mong magbago para sa akin ay sapat na iyon. Kung paano mo ko tratuhin na may pagmamahal at irespeto ay sapat na. Ayoko ng perfect kasi boring na iyon. I love everything about you, hon. Sometimes, I question myself if you deserve a single mom like me. But seeing you loving my son makes all my worries fade away. Niyakap ako nito ng mahigpit. I want us to be married as soon as possible. Ayoko nang pupunta ako sa bahay mo tapos uuwi din. It feels so empty kapag mag-isa na lang ako sa kondo ko. Anito, you're one step closer to your dream to be with me, Mr. Scott. Iba naman kasi yata ang iniisip mo. Panunodyo ko dito. Of course, kasama na rin iyon. Para namang naiintindihan nito ang gusto kong sabihin. I want you in my bed 24/7. Pelyong sabi nito sabay kindat pa sa akin. Parang malulumpo ko sa iyo ah. As in 24/7 talaga? Walang pahinga? Pwede naman pero 5 minutes lang. Nahampas ko ito sa kanyang balikat dahil sa kapilyuhan. Para nagbago na ang isip ko. Pwede bang ibalik ko na lang ang singsing sa'yo? Akmang tatanggalin ko na sa pagkakasuot sa akin daliri ang kumikinang na bagay na iyon nang pigilan ako nito. Nag-oo ka na, kaya wala nang bawian. Naalarmang sabi nito na ikinatawa ko. Lahat sila ay nakasaya sa amin at binati kami ng congratulations. Paano mo sila napagsama-sama lahat ngayong gabi? And my parents, how you convinced them to be here? Sunod-sunod na tanong ko. You know, 3 days before I go back to the Philippines, dinalaw ko ang parents mo sa Utah. I ask their permission na payagan ako ligawan kita at pumayag naman sila kapalit ng isang condition. Condition? Pag-uulit ko sa sinabi nito. Yes, condition. Namamahalin kita habang buhay at hindi kita iiwan. Seryosong sagot nito. Napangiti ako sa sinabi nito. Sa kabuuan ng gabing ito, ang isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Lagi naman kaming masaya at alam kong mas lalo pa kami magiging masaya ngayon. Nagkanya-kanya na kami ng uwi. Hinatid kami ni Blake sa bahay kasama ang mga magulang ko na tuwang-tuwa kay Lance. Uuwi ka pa ba? Gabi na. Ang tanong ko dito nang matapos kaming ihatid sa bahay ay nagtagal lang siya ng 20 minutes at nagpaalam ng uuwi. Yes, it's already 11 o'clock in the evening. Ang sagot naman nito na inumpisahan ng lumakad palabas ng pinto. Dito ka na lang matulog. Suggestion ko. I promise myself that I will not sleep in bed with you, not until we get married. Seryosong sabi nito na ikinabigla ko. Good luck to you then. May himig pa nga hamong sabi ko. I told you, kapag nag-promise ako'y ginagawa ko. Paniniguro nito. Sige na nga, naniniwala na ako. Ang sabi ko, yumakap ako sa bawang nito at nagsumiksik sa dibdib niya. Sino ba kasi nag-imbento ng promise? Mukhang napasubo ata ako ah. Natawa ako nang malakas sa sinabi niya. Umuwi ka na nga, baka mas lalo ka pang gabihin. Ang sabi ko dito sabay gawad ng mabilis na halik sa labi nito. Okay, good night. Good night. Hindi ko alam kung bakit pinagpapawisan ako ng husto. Ganito pala ang pakiramdam ng mga ikinakasal. Grabe ang nervyos ko habang hinihintay si Angeline sa gitna ng altar.
Last minute ay pinaalalahanan ako ni Bianca na maging kalmado at huwag matensyon. Ang totoo niyan ay natatakot ako at hindi ko masabi ito sa kanila lalo na kay Angeline. Natatakot akong hindi niya ako siputin. Natatakot akong gawin din niya sa akin ang ginawa niya kay Damien nang iwanan niya ito sa gitna ng kanilang kasal. Napadiretso ako ng tayo nang marinig ko ang pumapailan lang na tugtugin. Hudyat na paparating na ang bride at handa nang lumakad sa aisle. Hindi ko ipinahalata na natatense ako. Uminga muna ako ng malalim na para bang makakatulong iyon na mabawasan ang tensyon na nararamdaman ko. Nakatutok ang mga mata ng lahat sa bride na suot ang pinakamagandang damit na nakita ko sa buong buhay ko. Natatanaw ko na siya at habang tumatagal ay papalapit na ito ng papalapit sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapaiyak lalo pa at nakikita ko kung gaano siya kaganda sa suot na puting wedding gown. Natatakpan ng puting belo ang mukha nito ngunit hindi nakaligtas sa akin ang masaya niyang aura. Marahan kong itinangala ang aking ulo para maiwasan kong pumatak ang luha sa aking mga mata. Kasama niya naglalakad sa aisle ang kanyang mga magulang para ihatid siya ng mga ito sa altar kung saan ako naman ay nakaabang sa kanya. Habang papalapit siya sa akin ay lalo lang bumibilis ang pagtibok ng aking puso. I patiently wait for her and at the same time ay nananalangin din ako na sana'y hindi maulit sa akin ang nangyari kay Damien. 5 hakbang na lang ay nasa harapan ko na ito at ngayon nga ay hindi lang siya abot ng tanaw ko. I am now holding her hands after her parents entrusted her to me. Nakaharap kami na magkatabi ngayon sa altar at nakikinig sa mga pangaral ni Father. Tumingin ito sa akin sabay ngiti. Pinisil ko naman ang palad niya na hawak-hawak ko. She mouthed, "I love you" to me and it makes me feel relieved. She said she loves me and there's no way for her to leave. Wala pala akong dapat na ikatakot. Naging napakasolemn ng misa at dumating na ang aming pinakahihintay na sandali. Nang buhat sa pagkakaluhod ay patayuin kami ni Father at inutusan kami maghawak ng kamay. Blake, do you take Angeline as your lawfully wife? For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Ang tanong sa akin ni Father na mabilis ko namang tinugon ng walang pag-aalilangan ng, "Yes, Father." Sagot ko, sabay ngiti kay Angeline. She cries when she heard my answer. I don't know how to comfort her because I'm in a state of expecting a rejection right now. The moment of truth. It is now her turn to answer the same question as mine. Angeline, do you take Blake as your lawful husband? For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Ang tanong ni Father at pigil ang paghinga ko sa magiging sagot nito. I even crossed my finger in anticipation. Yes, Father. Ang sagot nito. Hindi ako makapaniwala na totoong mag-asawa na kami ngayon at ang babaeng pinapangarap kong makasama habang buhay ay nasa harapan ko lang ngayon. Matapos magpalitan ng mga singsing ay sinelyuhan namin ito ng isang halik na puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na kaming lahat sa reception. Isang marangyang handaan ang nagaganap sa napakalawak na event center ng Dreamland. Hindi kami magkamayaw sa pag-estima sa mga bisita. Maraming importanteng tao ang naroroon. As I look at Angeline, I know she's tired but she's never complained. She's full of energy and I see the happiness on her face. Alam nang nasa itaas kung gaano ang pagod at ang hirap namin para lang maisakatuparan namin ang pinapangarap naming kasal. Lahat ng tao ay nakikisaya sa aming kasiyahan. Lahat sila ay nandoon para sumuporta sa amin at talaga namang nakatataba ng puso. Our first night together is in our new house. Bumili ako ng bagong bahay na matitirhan namin. Hindi naman siya ganoong kalaki pero pupunuin namin ito ng pagmamahalan. Today is very tiring but fulfilling. Hindi ko ma-imagine na kasal na tayo ngayon at mag-asawa na. I'm so happy. Ang sabi ni Angeline, magkayakap kami habang nakahiga sa malaking kama. Pareho kaming walang saplot. Katatapos lang namin pagsaluhan ng isang mainit na gabi. Wala pa kaming planong mag-honeymoon. Iniisip namin na mag-European tour kapag hindi na busy ang aming mga schedule. Ang sarap lang sa pakiramdam na matutulog ako ngayong gabi, nakatabi ka. At pagising ko sa umaga ay nandyan ka pa rin sa tabi ko.
Ang sabi nito habang nakayakap siya sa dibdib ko. Dama ko ang malambot niyang balat na humahaplos sa aking katawan. I can't resist seeing you bare naked. You're too beautiful to ignore. Ikinulong ko ng aking mga labi ang kanyang labi. At sa mga oras na iyon ay ipinaramdam namin sa isa't isa ang pagmamahal namin. Matapos ang isang mainit na sandali ay magkayakap na ipinikit namin ng mga mata namin at sinikap na makatulog dahil sa aming paggising ay simula na naman ang panibagong bukas na puno ng pag-asa at kasiyahan. Angeline's personal voice. I have a gift for you. It takes me so long para pag-isipan ang regalo ko sa'yo. Sabi ni Blake sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at pinakatitigan ako. And what is it? Kahit naman wala kang regalo ay okay lang sa akin. Lagi ka lang nandyan sa tabi ko ay sapat na. Sinserong sabi ko. I love you so much and I want to give all the best for you. Because you deserve it. Tugon naman ito. Ngumiti ako dito at hinaplos ko mukha nito. You always pamper me and I don't know how to make even. Sabi ko. My love for you is unconditional and I am not asking anything in return. Sagot naman ito. Just love me back. It's all that I want from you. Dagdag pa niya. Yumakap ako na mahigpit dito. Hindi mo ako kailangan. Pakiusapan na mahalin ka. Nabubuhay ako para sa iyo at kay Lance. My heart beats every day because of you and your love for me. Ako na talaga ang pinakaswerteng babae sa mundo. And I am the luckiest man in the world. Maagap naman na sabi nito. Yes, you are. Saad ko habang napapangiti. Natawa rin ito sa akin. By the way, here's my gift for you. Sabi nito sabay abot sa akin na isang brown envelope. What is this? Takang tanong ko habang kinukuha naman ang bagay na iyon sa kanya. Go and see it for yourself. Utos nito. Iminuwestra sa akin na buksan kong envelope para makita ko ang nilalaman sa loob. Napaawang ang bibig ko. Mga papeles ang laman noon. Interior design company na nakapangalan sa akin ang nakasaad doon. Mga papeles na nagpapatunay ng legality ng kumpanya. This is a company. Hindi makapaniwala ang sabi ko. Yes, and that company is yours. When you asked me permission na gusto mo magtrabaho and I refused you, I felt so guilty. Ayokong limitahan ang kakayahan mo bilang isang babae. You're a great woman and you excel in everything that you do. I want you to use your ability in doing things that you truly love. Kaya naman nung sinabi mo na gusto mo mag-aral, I didn't deprive you to do that. It's your prerogative. Hindi ka nakatapos ng college at hindi mo na-experience sa maging teenager kaya naman natutuwa ako nakikita kang porsigido nag-aaral. Alam ko mapapalago mo ang negosyo ibinigay ko sa iyo and you can make a name on your own in the industry. I trusted you and your capability to handle a company and I know in the future ay mapapalaki mo pa ito. Sinserong sabi niya. Hindi ko napigilan ng mapaiyak sa sobrang tuwa. Minsan iniisip ko kung ano ba nagawa ko mabuti para i-bless ako ng ganito ni Lord. Ibinigay niya sa akin ng higit pa sa hinihiling ko. Masyado akong na-overwhelmed. My husband is too good to be true at talaga namang napakaswerte ko sa kanya. May malawak at makatarungan itong pag-iisip. Isa lang talaga ang may pangangako ko. Ang mahalin siya ng higit pa sa pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. 5 years later, isa na akong matagumpay sa larangan ng interior design. Kilala na ako hindi lang sa Amerika kung hindi maging sa Europe. Maraming mga importanteng tao ang ipinagkatiwala nila sa negosyo para idisenyo ko. Kung ano ay kinatagumpay ko ay ganoon din sa Blake. Pareho naming naabot ng magkasama ang aming mga pangarap. Sinusuportahan namin ang isa't isa sa lahat ng gusto naming gawin. Nagkaroon kami ng anak ni Blake. Isa itong lalaki at pinangalanan naming Ethan. 4 years old na siya ngayon at si Lance bilang nakatatandang kapatid nito ay naging mabuting kuya sa kanya. Natutuwa ko nagkakasundo at nagmamahalan ang dalawa at inaasahan ko na hindi magbabago ang pagtitinginan na iyon hanggang sa sila ay lumaki. Sumunod din dito sa amin sa New York si Bianca para magtrabaho sa kanilang kumpanya.
Tinutulungan niya si Blake sa pamamalakad ng lalo pang lumalaking Scott Holdings. Nagkaroon na din siya ng boyfriend na isang sikat na Filipino-American football player dito sa Amerika. Noong nakaraan lang ay nagpropose ito sa kanya sa gitna ng football field nang makuha ng mga itong championship award. Isa talaga ako sa sobrang natuwa para sa kanya. Hindi niya hinana pero kusa na lang itong dumating sa buhay niya. 3 years ago ay kinasal naman sa Pilipinas si Ryan at ang girlfriend nitong si Chantal at meron na silang anak na babae. 2 years old na ito ngayon and now, Chantal is 5 months pregnant again. Ako ang ninang ng kanilang panganay na anak. Si Ditas naman ay kahit ayokong mawala sa amin ay hinayaan kong hanapin niya ang kanyang kapalaran dito sa Amerika. Nakapag-asawa na siya ng isang Russian na dito nakabase sa New York. May oil business ang pamilya nito kaya naman itong si Ditas ay naka-jackpot na isang mayaman. Hindi lang basta mayaman ang naging asawa nito kung hindi isang gwapo at batang-bata na mayaman na negosyante. Buhay prinsesa na siya ngayon at masayang-masaya ako para sa kanya. Nagawa na rin niyang matulungan at maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Madalas pa rin itong dumadalaw sa amin at hindi nakakalimot. Kahit malaki na ang pinagbago ng itsura nito, ay ganoon pa rin ang ugali niya. Nananatili siyang makulit at pilyang si Ditas na kilala ko. Lumipas ang maraming taon at mas lalo pang naging matibay ang pagmamahala namin ni Blake. Naging mabuti siyang ama at asawa para sa amin at wala na kaming mahihiling pa. Malaki na ang mga anak namin at nakikita ko naman sa kanila ang kabutihan. Lumalaking may respeto si Lance at mahal na mahal niya ang kanyang daddy Blake. He looked up on him and he admired him so much. Habang lumalaki ito ay lalo siyang naging kamuka ng namayapa niyang ama. Nahihilig na rin ito sa basketball at planong umuwi ng Pilipinas para maglaro sa national team. Kahit meron pang mga sikat na team dito sa Amerika na gusto siyang kunin, ay mas pinili niyang maglaro sa sarili niyang bayan. Sinuportahan naman namin ni Blake ang nais niya. Alam naming ito ang gusto niya at ito ang makabubuti sa kanya. Hindi kami naging hadlang sa mga pangarap niya. Ethan is 18 years old now at nakikita ko sa kanya ang pagiging isang pilyo. Napakagwapong bata nito. Masasabi kong maganda pala ang kombinasyon namin ni Blake. Sayang nga lang at hindi na kami binayayaan ng anak na babae. Si Ethan ay nagmana sa kanyang ama. May pagka-playboy din ang batang ito. Ang daming babae ang naghahanap sa kanya at ang iba ay nagpupunta pa sa aming bahay. Nasa college na siya ngayon at tinatrain na siya ni Blake para pamahalaan ng Scott Holdings. We're not getting any younger, pero masasabi ko namang very fulfilling ang naging buhay namin. Nakapag-travel na din kami sa iba't ibang bansa at nalaman namin ang mga iba't ibang kultura sa bawat bansang napupuntahan namin.